Magandang araw po sa inyong lahat. Pinakabagong update sa lagay ng panahon. Isinasagawa ang ulat na ito upang ipaalam sa publiko ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga potensyal na panganib na dala ng mga sistema ng panahon sa bansa. May tatlong low pressure area ang ating minomonitor sa kasalukuyan. Sitwasyon ng mga LPA. Kanlurang LPA, ang dating bagyong Bising ay kasalukuyang isang remnant LPA na nasa kanlurang bahagi ng bansa. Hindi na ito inaasahang magdudulot ng malakas na ulan. Gitnang LPA, isang LPA ang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ngunit mayroong medium chance na maging tropical depression sa susunod na mga oras. Silangang LPA, ang dating tropical depression ay humina at naging LPA, ngunit may mataas na posibilidad na muling lumakas at maging tropical depression sa mga susunod na oras o araw. Ang paggalaw nito ay patungo sa hilaga. Epekto sa panahon. Dahil sa mga LPAs, inaasahang makakaranas ng pag-ulan ang kanlurang bahagi ng bansa dahil sa hanging habagat. Ang silangan LPA, kung ito ay magiging bagyo, ay maaaring magpalakas pa sa hanging habagat at magdulot ng mas malakas na ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Tropical Cyclone Threat Potential. Batay sa aming pagtaya, unang linggo ng Hulyo, inaasahan ang pagbuo ng bagyo sa silangang bahagi ng bansa. Ito ang LPA na ating minomonitor na may mataas na posibilidad na maging bagyo sa mga susunod na oras o araw. Ikalawang linggo ng Hulyo, mayroong posibilidad na magkaroon ng dalawang bagyo, isa sa silangan at isa sa kanlurang bahagi ng bansa. Dahil sa mga potensyal na panganib, pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto sa mga bagong ulat ng panahon. Maging handa sa posibleng pagulan at malakas na hangin. Sundin ang mga babala at payo ng mga awtoridad. Mag-imbak ng mga pangunahing pangangailangan. Patuloy naming minomonitor ang lagay ng panahon at ipapaalam sa inyo ang anumang pagbabago. Maging handa at ligtas po kayo. Maraming salamat po. Lagay ng panahon sa iba't ibang rehiyon. Luzon. Dahil sa patuloy na epekto ng hanging habagat at impluwensya ng mga LPA, ang kanlurang Luzon ay makakaranas ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan. Ang mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, at Bataan ay maaaring makaranas ng malakas na hangin at pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha sa mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bundok. Pinapayuhan ng mga residente sa mga lugar na ito na maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang silangang Luzon naman, kabilang ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon, at Bicol Region, ay inaasahang magkakaroon ng maaliwalas na panahon, ngunit may posibilidad pa rin ng maulap na kalangitan at biglaang pag-ulan lalo na sa hapon at gabi. Visayas. Dahil sa hanging habagat, ang buong Visayas ay inaasahang magkakaroon ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan. Pinapayuhan ng mga residente na maging handa sa biglaang pag-ulan at posibleng pagbaha. Ang mga lugar na maaaring maapektuhan ng pagbaha ay kinabibilangan ng Manay, Rojas City, Iloilo City, Dumaguete, Kabangkalan, Nueva Valencia, Hinubaan, Colazzi, at Bugasong. Mindanao. Ang buong Mindanao ay inaasahang magkakaroon ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan. Ang kanlurang Mindanao ay maaaring makaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Ang mga lugar na maaaring maapektuhan ay kinabibilangan ng Zamboanga City, Dipolog, Pagadian, Sindangan, Pitogo, Ipil, Siocon, at Sumisip. Ang Hulo ay inaasahang makakaranas din ng pag-ulan. Palawan. Ang Palawan ay inaasahang magkakaroon ng maulap na kalangitan at pag-ulan dahil sa hanging habagat. Ang mga lugar na maaaring makaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa ay kinabibilangan ng Taytay, Puerto Princesa, Bataraza, at Balabac. Ang Kalayaan Island, kabilang ang Culion, ay maaari ring makaranas ng maulap na kalangitan at pag-ulan. Lagay ng karagatan. Sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning. Ngunit pinapayuhan ng mga mangingisda at mga sasakyang pandagat na mag-ingat sa kanlurang bahagi ng Visayas at Luzon dahil sa inaasahang moderate to rough sea condition. Ang taas ng alon ay maaaring umabot sa 1.5 hanggang 2.8 metro. Ang silangang bahagi ng bansa ay inaasahang magkakaroon ng light to moderate sea condition. Paalala, ang ulat na ito ay batay sa kasalukuyang lagay ng panahon at maaaring magbago anumang oras. Maging updated sa mga bagong ulat ng panahon. Para sa mga bagong ulat, mag-subscribe sa aming YouTube channel. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa.
Patuloy pa rin pong epekto ng southwest monsoon or hanging habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Mataas ang tsansa ng ulan dito sa may Visayas, Mindanao, halos buong Mimaropa at maging dito rin po sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Metro Manila, paakyat ng Batanes, and Babueng Group of Islands. Yung mga pag-ulan po natin ay dahil sa southwest monsoon or hanging habagat. Samantala, base rin sa ating latest satellite animation, meron po tayong namamataan na hindi lang isa, kundi 3 low pressure area sa paligid ng Philippine Area of Responsibility. Yung isa po dyan ay yung dating si Bagyong Bising na may international name na Danas. Sa ngayon, low pressure area na at hindi na po inaasahang magiging bagyo pa muli. Nandito palapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin po nila, nagkaroon ng pag-ikot or looping direction po yung movement nitong low pressure area pero wala na siyang direct effect sa ating bansa. Samantalang ikalawang low pressure area, ating namataan 830 kilometers, ilagang silangan ng extreme northern Luzon, may medium chance or katamtaman na tsansa na maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Samantala nasa far east ng extreme northern Luzon, yung pangatlong low pressure area na mataas ang tsansa na maging tropical depression sa loob ng 24 oras. Huling namataan higit 2,100 kilometers east of Batanes. Kung sakasakaling maging isang bagyo, ay hindi naman papasok ng Philippine Area of Responsibility. Itong 3 low pressure areas, walang direktang epekto po sa ating bansa at kung meron man itong epekto, yung tinatawag natin na paghila or paghatak ng southwest monsoon, isang bahagya lamang po dito sa bahagi ng western sides ng ating bansa. Mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi po ng western and northern Luzon dahil po yan sa southwest monsoon. Batanes and Babueng Group of Islands, mataas pa rin ang tsansa ng ulan. Zambales and Bataan, Batangas and Occidental Mindoro, mataas din po yung tsansa ng mga pag-ulan na bagamat hindi tuloy-tuloy, paminsan-minsan po malalakas pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. So siguruhin pa rin na meron tayong dala-dala ng mga payong. Samantala sa natitirang bahagi naman ng Luzon, kabilang po ang Metro Manila, aasahan natin yung pagbuti pa ng panahon. May mga pagkakataon na magiging maaraw dun sa mga lugar po na inulan itong mga nagdaang araw sa may bahagi ng Central Luzon, Calabarzon and Metro Manila at may tsansa pa rin po ng mga pulupulong mga pag-ulan at mga thunderstorms lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. And the rest of Luzon, partly cloudy to cloudy skies pa rin at may mga lugar naman po na maliit lamang ang tsansa ng mga pag-ulan. Temperatura natin sa Metro Manila between 26 to 30 degrees Celsius habang sa Baguio City medyo presko pa rin po 17 to 22 degrees Celsius. Samantala sa ating mga kababayan po sa Palawan, Visayas and Mindanao, pagbaon po ng payong, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dahil sa southwest monsoon or hanging habagat. Light to moderate with at times heavy rains po, lalo na madalas yung mga pag-ulan sa may Zamboanga Peninsula and Bangsamoro region. So mag-ingat sa mga posibleng pagbaha, mga flash floods, pag-apaw ng mga ilog at pagragasan nito at mataas din yung tsansa ng pagguho ng lupa sa mga bulo-bundukin na lugar. Ugaliin po na magantabay sa ating mga thunderstorm and rainfall advisories or even heavy rainfall warnings. Temperatura natin sa may Metro Cebu, 26 to 30 degrees Celsius, habang dito sa may Palawan at malaking bahagi ng Mindanao maglalaro ang temperatura between 24 to 31 degrees Celsius. Sa ngayon at sa mga susunod pa na araw, wala naman tayong aasahan na gale warning or babala sa delikadong alon. Subalit magiging medyo maalon po dito sa may West Philippine Sea pa rin po ngayon at bukas at maging dun sa may extreme northern Luzon, epekto na rin ng southwest monsoon. In general po, nasa 1.5 metro ang taas ng mga pag-alon. Subalit kapag lumalakas yung mga pag-ulan at hangin, posibleng umakyat pa yung mga pag-alon sa hanggang 3 metro or nasa isang palapag po ng gusali na siyang delikado for small sea vessels, lalo na yung mga kababayan natin na nangingisda. And for the rest of our country, asahan dito sa may eastern seaboards ng ating bansa, sa may Visayas and Mindanao, in general po, nasa kalahating metro ang taas ng mga pag-alon at posibleng umakyat sa hanggang 2 metro kapag malalakas ang ulan at merong mga thunderstorms. At para naman po sa ating weather outlook, hanggang sa weekend and early next week, aasahan pa rin yung unti-unti pagbuti ng panahon dito sa malaking bahagi ng Luzon. Over the weekend, may mga lugar pa rin kagaya po ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, and even Metro Manila ang madalas magiging makulim ng panahon pero mas mababawasan na po yung mga pag-ulan kumpara nito mga nagdaang araw. Meron na lamang mga pulupulong mga ulan or mga thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang madaling araw sa malaking bahagi ng Western Luzon, habang yung nasa may eastern sides ng Luzon, yung facing the Pacific Ocean, kabilang ng Bicol region, magpapatuloy ang fair weather conditions with some isolated rain showers
lalo sa may Masbate and Sorsogon. At pagsapit ng Monday, mas malaking bahagi pa po ng Luzon ang magkakaroon ng pagbuti ng panahon. Yun nga lang po, aasahan yung mainit at malinsangan po na tanghali. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, mataas ang tsansa pa rin ng mga pag-ulan pagsapit ng Sabado dito sa may Western Visayas, Negros Island Region and Central Visayas dahil pa rin yan sa southwest monsoon or hanging habagat, habang bubuti yung panahon pagsapit ng Sabado sa may eastern portion of Visayas. Pagsapit naman ng Linggo at Lunes, aasahan sa malaking bahagi ng Visayas ang bahagyang maulap at madalas maaraw na panahon. Pagsapit ng tanghali, magiging mainit at malinsangan at nandyan pa rin po ang mga pulupulong pag-ulan at mga thunderstorms lalo na sa may Panay Island and Negros Island Region. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, mataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan pagsapit ng Sabado dito sa may Bangsamoro Region and Zamboanga Peninsula, dulot pa rin ng habagat. So magbaon pa rin ng payong kung lalabas ng bahay. Habang natitirang bahagi ng Mindanao pagsapit ng Sabado, mataas din po ang tsansa ng ulan pagsapit ng hapon hanggang gabi. At sa bandang Linggo at Lunes, katulad dito sa Visayas, malaking bahagi na nito ang magkakaroon ng mas maaraw na panahon. Yun nga lang po, mainit at malinsangan pagsapit ng tanghali at sasamahan pa rin ito ng mga saglitang ulan at mga localized thunderstorms. Ang ating sunset ay 6:30 ng gabi at ang sunrise 5:34 ng umaga.